Marami ang kumakalaban sa desisyon ng Supreme Court na ideklara na labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isa sa mga hindi sang-ayon ay si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Kabilang sa kanilang kinukwestiyon ang pagpapalabas ng requirement ng hukuman kaugnay sa paghawak ng nasabing impeachment complaint. Ngunit taliwas dito, buo ang suporta ng batikang constitutional lawyer na si Attorney Ernesto Francisco Jr. sa naging desisyon ng Supreme Court. Si Attorney Francisco ay isa sa mga personalidad sa likod ng makasaysayang kasong Francisco versus House of Representatives na may kaugnayan sa impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Hilario Davidi noong 2003. Ayon sa kanya, ang ginawa ng Supreme Court ay isang correction lamang sa naging pagkakamali ng Kamara at bahagi ito ng tungkulin ng hukuman na tiyaking naaayon sa konstitusyon ang bawat proseso ng impeachment. Pinabulaanan rin ni Attorney Francisco ang akusasyon ng ilang kritiko na may judicial overreach o panghihimasok ang Korte Suprema sa trabaho ng Kongreso. Aniya, saklaw ng kapangyarihan ng hukuman ang pagsusuri sa rules ng House of Representatives kung may malinaw na paglabag sa saligang batas. Sa kaniyang paniniwala, walang constitutional crisis na dapat ikabahala dahil tungkulin ng Supreme Court na maging final arbiter sa mga legal na issue at interpretasyon ng batas. At sa huli, ang desisyon ng Supreme Court ang dapat igalang at sundin ng lahat. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng Batas PH tungkol ito sa press release ng Supreme Court doon sa i-final na motion for reconsideration ng Kamara doon sa impeachment. Pinaalalahanan lang ng Korte Suprema ang mga kongresista na yung decision is immediately executory. Okay. So ito, title, immediately executory. The Supreme Court on Tuesday stressed, diniin, reminder lang, that the ruling that declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte should be enforced immediately. Dapat may clue na sila dito kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema doon sa ano ito? Sa motion for reconsideration. Pinalala, it's immediately executory. I-implement nyo na. That's our ruling. Although, okay lang din yung mag-file ng motion for reconsideration. In a press release, Supreme Court mouthpiece Attorney Camille Sue May Ting emphasized that the motion for reconsideration filed by the House of Representatives has no effect on the immediately executory nature of the July 25 decision. So although allowed yun, yung motion for reconsideration, kaya lang, hindi pwedeng ihinto yung pag-execute ng decision. Ibig sabihin, hindi na mababago yun. Yun ang pagkaintindi ko. Okay, ito yung press release. In a 13-02 decision, 13 in favor, 0 dissent, and 2 absent, abstain yung isa. With the justices present voting unanimously, and Associate Justice Alfredo Benamin Caguioa inhibiting, and Associate Justice Maria Filomeno Singh on leave, the Supreme Court in banc ruled that the impeachment complaint was void for violating the 1-year ban and due process requirements. This decision is immediately executory. Yan ang nakalagay sa press release. Okay. Senate President Chis Escudero earlier announced that the upper house might hold a session on August 6 to decide on whether to follow the ruling of the High Court. Kaya lang, nagsalita na ang ibang senador, mga 19 or 20 senators daw, ang pabor na they will abide, they will respect the decision of the Supreme Court. Escudero revealed that two scenarios could happen. The Senate will abide by the ruling and dismiss the impeachment case, or the upper chamber debates from the decision and then proceeds to try the Vice President. Yes, yan ang dalawa. Kasi may mga senador na
gustong ituloy. Kagaya ni na Senator Soto, Kiko, Risa, Aquino, and Erwin Tulfo. Gusto nilang matuloy. Kasi tanging Senado lang daw ang may constitutional mandate to try and decide impeachment cases. Well, tama naman yun. Kaya lang, hindi naman sila pinagbabawalan ng Korte Suprema to try and decide. Sinasabi lang ng Korte Suprema na na-violate nyo yung one-year bar rule, na wala ng due process si BP Sara. So, huwag mo nang ituloy yan, unconstitutional. Next year, February 6, i-refile nyo ulit at ituloy. Oh, mahirap bang intindihin yun? So, hindi nawala, hindi inalis ng Korte Suprema ang mandate ng impeachment court to try and decide. Ayusin lang yung ayusin yung kaso. Dahil na-violate nga ang Constitution, ganun lang yung kasimple. Okay, dito naman sa motion for reconsideration. The fact na ini-insist ng Supreme Court that it is immediately executory, walang epekto ang motion for reconsideration. To me, sinyalis na yon kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. So, humanda sila. I don't know anong gagawin nila pag mag-decide ng Supreme Court sa motion for reconsideration. Again, narinig ko na si Senator Marcoleta, isang batikang abogado. Imposible na baguhin pa ng Korte Suprema yung 13-0 unanimous decision nila. So, ibig sabihin, wala na ito. Talagang dead. Legally dead ng ito na lang ang nakakatakot kung tutuhanin ang banta ng Kamara na sampahan nila ng impeachment ang maestrado, yung the whole court. Although may magandang post ni Attorney Mark Tolentino kanina na hindi sapat na batayan na masampahan ng impeachment ang mga maestrado ng dahil lang sa isang desisyon na hindi pinapaboran ng isang partido. Wala yun sa konstitusyon. Hindi yun matawag na betrayal of public trust. Hindi. Hindi yun bribery. Hindi yun graft and corruption. Hindi yun culpable violation of the... Walang legal grounds. Kaya, I don't know kung saan nanggagaling yung pronouncement ng Kamara na parang nagbabala na they are impeachable officials ang maestrado. Yes, they are impeachable. Kailang, nang dahil lang sa hindi nyo kursunada, ang desisyon nila, i-impeach nyo nila, anong basihan ninyo?